Napangiti si Ashley na makita ang bouquet of roses sa kanyang mesa ng umagang yon. Ewan, pero kinilig siya sa simpleng mensaheng nakalakip doon, kahit pa may sleeve na kasama. "So my favorite sleeve, Ashley. May these roses brings you good mood today. I'll be out for a while. See you later." Greco. Lalo siyang kinilig sa isiping magkikita silang muli mamaya ng binata. Kaya nga lang, naisip niya, dapat nga ba siyang umasa sa ganitong gesture ng binata? Hindi ba't alipin ang tingin nito sa kanya? Aasa nga ba siya sa taong to? Ipinilig niya ang kanyang ulo at saka inayos ang sarili. Gagawin niyang abala ang sarili ngayong araw. Siguro naman ay pwede siya lumabas ngayon. Tama, lalabas siya ng kwarto. Masaya siyang iginayak ang sarili. Ipinusod ang kanyang buhok at saka namili ng masusuot sa kanyang cabinet. Isang loose shirt at walking shorts na medyo maikse ang naisip niyang isuot. Wala naman sigurong masama sa suot niya. Kalalabas pa lang niya ng pinto ay sinalubong na siya ni Leandro. Mabilis ang aura ng mukha nito. Hindi niya matukoy kung bakit tila mainit ang ulo nito. Dismayado. "Bumalik ka sa kwarto mo." Utos nito. Iginiya siya nito pabalik sa kwarto. Bakit naman? Gusto ko lang maglakad-lakad sa labas. Masama ba yun? Naiinis na sagot niya. "Gusto mo bang dumanak ng dugo?" Napakunod noo siya sa sinabi nito. "Bakit dadanak ng dugo?" "Hindi matutuwa si Greco na makita kang ganyan ng ayos mo." "Bakit? May masama ba sa suot ko?" "Wala. Pero sa mata ng mga tauhang nakapaligid dito sa buong mansyon, masama." Umingo siya. "Paano naging masama?" Aniyan na mewang pa. "Hindi mo naintindihan. Masamang magalit si Greco. Ang sa kanya ay kanya lang at walang sino man na maaaring maghangad dito kahit sa tingin lang." Pagpapaliwanag ni Leandro. "Ang OA naman nito?" "Yeah, maybe. Pero hindi mo naman siguro na naising makitang dumanak ng dugo dito, di ba?" "Sige na naman, Leandro, kahit sa garden lang ako o kaya sa pool. Di ba pwedeng kahit mag-swimming man lang dito? Anong gagawin ko sa kwarto ko? Magmumukmok?" Napabuntong hininga ang binata, ngunit hindi siya pwedeng sumaway. Alam niya ang maaaring mangyari. "Huwag na matigas ang ulo, Ashley. Para sa kapakanan mo. Huwag mo na subukan. Huwag matigas ang ulo." Basta." Aniya at muli lumabas ng kwarto niya. "Ashley!" Humabol naman siya sa dalaga. Hindi pwede ang kalokohan nito. Parang bata nagtatakbo si Ashley pababa ng sala at tila nangaasar pang nilingon si Leandro. Natutuwa siyang makitang tila nahihirapan ang isang to. Nang makarating siya sa may garden ay agad niyang tinungo ang pool. "Ashley!" Tawag ulit ni Leandro. Nakakakuha na sila ng atensyon ng mga tauhan nakapaligid doon. Tila naman lalo naging pilya ang dalaga kaya naman naisip niyang hubarin ang kanyang shirt at saka lumusong sa tubig. "Ashley, nahihibang ka na ba?" Tanong ni Leandro. "Umahon ka na dyan, baka makita ka ni Greco." Dagdag pa nito. Minsan lang ako makalabas. Tsaka anong silbi ng pool kung wala maliligo?" Pangangatwiran niya. "Hard-headed." Sigaw nito at saka pilit na inaabot si Ashley. "Bakit di mo na lang ako samahan? Hindi naman siguro magagalit si Greco, di ba?" "Hindi mo alam ang sinasabi mo." Natawa lang si Ashley at lumangoy palayo sa binata. Napailing naman si Leandro. Lagot na. Sigurado siyang mula sa monitor ay nakikita sila ni Greco. May sarili itong monitor na nakakonek sa lahat ng CCTV ng mansyon. Kaya kahit wala ito, alam nito ang nangyayari. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nakatanggap na siya ng tawag. "Damn, Leandro, are you enjoying what you see?" Ang galit na boses ni Greco ang narinig niya sa kabilang linya. "Greco, I'm not." Ihahon mo siya sa pool at ikulong sa kwarto kung ayaw mong ubusin ko ang mga guard na naka-duty dyan pagbalik ko. I'll be there in 15 minutes. May pagbabanta sa bawat salitang binitawan nito. "Yes, boss." Napabuntong hininga siya at saka walang pagdadalawang isip na lumundag sa tubig. Nagulat si Ashley na makitang nasa harapan na niya si Leandro ngayon. Seryosong seryoso ang mukha nito. "I told you, alam na niya ang ginagawa mo. At ngayon, kung di ka pa aahon, lahat ng guard na nagbabantay dito sa pool at sa garden ay mamamatay pagbalik niya." "Ayoko nga." "Huwag na matigas ang ulo, Ashley. Maawa ka sa mga taong madadamay sa katigasan ng ulo mo." Nakipagtitigay siya sa binata. Mukhang seryoso ito sa mga sinasabi nito. Masamang magalit si Greco at alam niya yon. Labag man sa loob niya ay umahon na siya. May isang kasambahay ang may dalang towel at ibinigay sa kanya. "Thanks." Aniya rito. Nakayuko ang bawat gwardyang nadaraanan nila.
Bumalik ka na sa kwarto mo ngayon din. Ani ni Leandro. Wala sa loob na napatingin siya rito. Nakita niya nag-iwas ito ng tingin. Bakit ba? Ano ba maling nagawa ko? Bumalik ka na sa kwarto mo. Sagot ulit nito, saka walang lingon likod na umalis. Habang nagpatuloy sa pagligo sa banyo ay napapaisip siya, gano'n na ba kalaki ang kasalanan niya? Nang makapagbihis siya ay dumungaw siya sa bintana. Napansin niyang nakapila ang mga gwardyang naka-assign kanina sa pool at garden. Nakayuko ang mga ito at mukhang naghihintay ng parusa. Biglang inagaw ang atensyon niya ng pagtatalo ng dalawang pamilyar na tao sa kanya. Sina Leandro at Greco. I trusted you, but you disappointed me. Galit na wika ni Greco kay Leandro. Sorry boss. Nakayukong sagot naman ni Leandro. No, you have all the means to do your simple job, but you enjoy what you see. Of course not. Hindi ba naisip na nahihirapan siya dito? Sino ka para sumagot sa akin ng ganyan? Alalahanin mo, isa ka lang tauhan ng utosan ko. Hindi ako nakakalimot. Nagpalitan ng matalim na tingin ang dalawang binata. Alam niya may pagkukulang din siya sa nangyari. For sure, ang babalikan ni Greco ay ang mga tauhang naka-duty doon kanina. Have you seen anything a while ago? Baling nito sa mga tauhan. Walang sumagot kahit isa. Alam nila kung may magkakamaling sasagot sa kanila ay mapapahamak silang lahat. Is she sexy? Anitong kinuwelyuhan ang isang tauhan habang nangangalit ang mga bagang. I did not see anything, sir. Sagot nito. Napapikit naman si Leandro. Isang putok ang narinig nila at bumulagta na ang tauhang sumagot kay Greco. Nanlaki ang mga mata ni Ashley. Ito ba yung sinasabi ni Leandro kanina? Oh my gosh. Hindi talaga nagbibiro si Greco. Isa pang putok ang narinig niya. Kaya naman tumakbo siya sa pintuan. Pero nakalak ito. Hindi. Aniya at bumalik sa bintana at naisipang magtungo sa terrace. Tama na, Greco! Sigaw niya upang maagaw ang atensyon nito. Tumingala ang binata at pinukulan siya nito ng matalim na tingin. Galit, yun ang nababasa niya sa mga mata nito. Bigla siya nakaramdam ng takot. Hindi pa nga niya lubusang kilala ang taong to. Kailangan niyang humingi ng tawad sa mga taong yon. Ngunit alam niya na di na niya may babalik ang buhay ng namatay na tauhan. Ang kanina magandang mood ni Ashley ay napalitan ng takot. Takot dahil alam niyang may buhay na nawala dahil sa kanyang kalokohan kanina. Kung sana'y nakinig siya kay Leandro, ang magandang umaga ng sweet message ni Greco ay naglaho na parang bula. Ngayon, kinakabahan siya sa maaring mangyari. Nagulat siya nang bumukas ang pinto at iluwa si Greco. Mukhang nakainom ito at may bahid pa ng dugo ang kanyang mga damit. Greco, may takot sa kanyang boses. How many times will I tell you? Remind you that you are my slave. You are mine. Galit ni tunturan sa kanya. Sorry. Gusto ko lang naman lumabas. Gusto kong maging malaya. Sagot niya. Ngumisi ito at lumapit sa kanya. Hindi ka masusunod, Ashley. Ako ang dapat na lagi nasusunod. Bakit kailangan mong patayin ng mga tauhan mo? Ako ang nagkamali. Dapat ako ang pinarusahan mo, hindi sila. Binigyan mo ko ng idea. Anitong lumapit sa kanya. Napaatras siya sa corner at doon na siya natigil. Masyadong malaki ang bulto ni Greco para makaalis siya ng ganoon na lang. Ashley, alam mo bang possessive ako? Kahit sino ay walang karapatan tumingin sa'yo. Lalo na't ganoon ang suot mo. Greco, nasasaktan siya sa pagkakahawak nito sa balikat niya. Take off your clothes. Utos nito. Bigla siya naguluhan. Bingi ka ba? Sabi ko. Alisin mo suot mo. Hindi lahat ng gusto mo ay masusunod. Tanggi niya. Well, let's see. Anitong ngumisi at sa isang iglap lang ay puwersahan siyang hinubaran. Greco! Sigaw niya. I told you, I can do whatever I want. Please, tama na. Tigilan mo na ako. Natatakot na talaga siya sa taong to, ngunit kailangan niya magpakatatag. Hindi pwede ang ginagawa ni Greco. Hindi siya nito pagmamay-ari. Ngunit mas naging marahas lang ang binata sa kanya. Ang sumunod na nangyari ay nasa kama na silang dalawa. Naging pangahas ang binata sa pag-angkin sa kanya. Tumutulo ang kanyang mga luha habang tinatamasa ang parusang ibinigay nito sa kanya dahil sa nangyari kanina. Nakatalikod ang dalaga sa kanya matapos ang pangyayari. Alam niya naging marahas siya dito. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili niya sa tuwing maiisip niyang may ibang lalaking nagbibigay ng atensyon sa dalaga.
ano mang pag-aari ni Greco-Roman ay kanya lamang at walang ibang pwedeng umangkin dito kundi siya lang, wala nang iba. Ilang linggo silang hindi nagkakausap ni Leandro. Kung kausapin man siya nito ay kung may ibinili lang si Greco. Ngayon, mas naging maingat siya sa kanyang mga ginagawa. Lalo pa at sa isang maling hakbang ay buhay ng mga tauhan sa mansyon ang nakataya. Nakikinig na rin siya kay Greco. Ayaw na niyang maulit ang mga nangyari ng gabing yon. Feeling niya, hindi tao ang tingin sa kanya ng binata, kundi isang laruan. Gusto ko makasama ni Greco. Ani ni Leandro na mapagbuksan niya ng pinto. Okay, sagot niya. Galit ka ba sa akin, Leandro? Biglang tanong niya. Ngunit hindi ito sumagot. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Nakasunod naman siya rito. Napansin niyang umalis sa mga lalaking tauhan nang makaupo siya sa upuan ng gawing kanan ni Greco. Join me. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito habang sinasabi yon. Tumango lang siya. Tahimik ang naging hapunan nila. Tanging ang mahihinang ingay na nagmumula sa kanilang kubyertos ang maririnig. Tumikhim si Greco. Tila pa kumukuha ito ng buwelo sa kanyang sasabihin kaya naman napalingon siya rito. I will be attending a party this weekend with my business partners and with the big boss. I wanted you to be my partner. Anito sa kanya. Okay, maikling tugon nito. Sasamahan kita bukas para makapili ng isusuot mo. Pupunta tayo sa metro. Bigla siyang napalingon ulit sa lalaking to. Metro? Doon tayo mamimili ng isusuot mo sa cocktail party. Cocktail party? Hindi ako sanay sa mga ganyang okasyon. Then, sanayin mo ang sarili mo. Hindi na siya sumagot pa. Alam naman niya na useless din yon. Anyway, gusto ko malaman mong di uso sa akin na mag-sorry. Kaya kung ano man na nangyari noong nakaraang araw, parusa yun sa katigasan ng ulo mo. To the point na papatay ka? Ano logic nun? Simple lang. Kung ayaw mong maubos ang mga tauhan ko rito, makinig ka sa sinasabi ko sa'yo. Masama akong kaaway, Ashley. Hindi mo gugustuhin maging kaaway ako. Hindi rin lahat ng tao alipin mo. Diyan ka nagkakamali, my dear. Hindi na siya sumagot. Baka kung saan pa mauwi ang usapan. Nagsisimula na naman siyang mainis sa binata. Tapos na ako, mauna na ako. Pagkunoy paalam niya. No, sabay na tayo. Tumingin siya rito. Nakipaglaban na naman ng tingin ang binata. At gaya kanina, walang mababanaag na damdamin sa mga mata nito. Tila ba may nakaharang sa mga mata nito upang di makita ang kanyang saloobin. Tahimik nilang binabaybayandaan pagit sa kanilang kwarto. Wala nagsalita ni isa man sa kanila, habang si Leandro ay nakasunod lang. Good night. Aniya sa binata. Diyan ako matutulog. Anito. Ha? Sinundan niya lang ito ng tingin. Ano bang topak meron ng isang to? Isinara na lamang niya ang pinto. Nakita pa niyang bumuntong hininga si Leandro. Would you mind to give me a massage? Tanong nito. Ano? Hindi ako marunong yan. Tanggi niya. Then try. Hindi ako marunong magmasahe, okay? Not okay. So better get some oil there and massage me. Masamang nagpapamasahe ng busog. Really? At sino nagsabi sa'yo? Basta, ang alam ko, dapat din nagpapamasahe ng busog. Masama yon. Tumaas ang kilay nito sabay na pangiti. Ngiting agad namang napawi na mapansing nakatingin siya. Katahimikan na naman ang bumalot sa pagitan nilang dalawa. Hanggang sa may tumawag sa binata. Okay, I'll be there. Anito at walang lingon likod na lumabas ng kwarto. Sinundan niya lang ito ng tingin. Sino kaya ang tumawag? Narinig na lang niya ang tunog ng sasakyang palayo. Umalis nga ang binata. Napabuntong hininga siya. Ano ba ang papel na ginagampanan niya sa buhay ni Greco? Alipin? Parausan? Bakit di siya na lang nito pakawalan? Mga tanong niya na wala namang sagot. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto. Nagkunwari siyang tulog upang mapakiramdaman ang binata. Nakita niya ito naghubad ng polo at mayapay nagtungo sa pader na nag-uugnay sa kwarto nila. Ilang sandali pa ay bumalik na ito at nakapanjama na at sando. Dito ba ito matutulog? Napalunok siya. Dinampian siya nito ng halik sa buhok. You're my peace of mind, Ashley. Sa tuwing kasama kita, kaya kong kumalma. Nito at tumabi sa kanya. Inayos pa nito ang kanyang ulo. Ipinaunan nito ang braso sa kanya. Nagkunwari siyang nagising sa ginawa nito.
Greco? Go back to sleep. Gusto ko lang katabi ka ngayong gabi. Okay ka lang? Natawa ito. Of course, matulog ka na. Unless gusto mo kong imasahe. Sige. Bumangon siya upang asikasuhin ito. Dumapa naman ang binata. Hindi na ako busog. Don't worry. Narinig niyang wikapan nito. Kumuha siya ng oil at naglagay ng kaunti sa kanyang mga palad. Doon niya lang napansin ang malapad na likod ng binata. May ilang peklat ito na tila mula sa matalim na bagay. I had that when I saved Leandro. Pagkukwento nito, she traced the line of that scar. Malalim ito, sigurado siya ron. She tried her best to massage him properly. Napakagaling mo pala. Ngayon lang ako nag-try. Good for first-timer. Napangiti siya. Ito yung mga panahong gusto niya. Yung parang magkaibigan lang sila ni Greco. Yung hindi siya natatakot na makasama ito. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang mahinang hilik ng binata. Nakatulog na pala ito. Muli ay pinagmasdan niya ang mukha ng binata. Hindi talaga maitatanggi ang angking kagwapuhan nito. She traced his lips. Isa ito sa mga asset ni Greco. Nahawakan niyang bigla ang mga labi. Ilang beses na nga bang inangkin nito ang kanyang mga labi. Napangiti siya nang maalala ang mga sandaling matamis ang pag-angkin nito sa mga labing yon. Ipinasya na lang niya na mahiga sa tabi nito. Tulog na ito, hindi na siguro sila magkakaroon ng digmaan. At nag-i-expect ka talaga, Ashley? Kastigo niya sa sarili.